Bagong elevated expressway, mahigit 40.65 km. So ito ay makapag-provide ng direct link to the New Manila International Airport in Bulacan. Ito ang project ng SME or itong San Miguel. So marami itong mga key project section. May C3 Arterial Extension, Shoreline Expressway, Quirino Extension at Buendia Extension. Itong i-cover natin ngayon dito sa area ng R10 hanggang dun sa may Nabotas area. Dahil dito halos karamihan meron ng mga poste na ginagawa dito sa Center Island ng R10 Manila. Dito sa area naman ng Nabotas, kapansin-pansin na meron ng bagong tinambak dito na kalsada at mahaba na simula dito sa Centennial Park. Ang SALEX project ay makatulong sa pag-decongest ng traffic sa ibang lugar or mga major roads dito sa Metro Manila, gaya ng EDSA, C5 at iba pa. Ito yung ruta ng i-update natin dito sa area ng Manila pa to. So dito yung pier at diretso lang tayo dito sa R10 hanggang makarating sa Nabotas Centennial Park dito. Ngayon dito sa area ng Nabotas may ginagawa ng tambak dito. Di ba naalala nyo may gagawing project ata dito yung Nabotas Coastal Development kung saan dito gagawa ng kalsada. Diretso dadaan dito sa Nabotas Tansa. Yan, may ginagawa din kasi reclamation dyan. And then, ang diretso nyan, papunta na sa Bulacan Airport dito. Ito na yung Bulacan Airport to, sa Barangay Talitip. Dati, wala tong green eh. Ngayon, meron na. Okay, nandito na tayo ngayon sa Zaragoza. At ito na po yung update natin sa C3 R10. Ito na yung update natin sa SALEX o itong Southern Access Link Expressway. Yan po yung pier dyan sa unahan, no? Ito naman yung R10 Manila. So ang update natin ngayon, itong ginagawang SALEX project or itong Southern Link Expressway. So simula dito papunta hanggang Bulacan Airport yan. Marami na mga poste dito. Maniwala kayo ka ba yun, sooner or later dito sa R10 magkakaroon ng expressway dyan, no? Dami na mga poste. Yan, no? So marami mga components itong R10. Meron Quirino Extension, merong C3 R10 Extension, marami pa. Tapos itong pinakamahaba, itong Shoreline Expressway, magra-run along dito sa Roas Boulevard. Yan yung maganda kasi may kita may view ng dagat, no? Dami na. So malaking tulong itong project para ma-decongest yung traffic sa C3, Roas Boulevard, tsaka EDSA. So hanggang dun tayo sa may area ng Nabotas, tingnan natin. Kaso ang problema dito, kakasimula pa lang sunog-sunog na, oh. Siguro sa katagalan to, no? Hindi, masusunog ang tanso dito eh. Hindi pa rin may iwasan talaga sa Center Island. Oh, bago-bago yun. So para mga poste pa lang, wala nang ginagawang iba, no? Wala pa yung mga pierhead. Ito pa lang, tingnan natin sa unahan. Basta kanto, dire-diretso naman to eh. Malinis na rin yung bangketa, oh. Ito yung view sa R10 at tagtag na ng mga poste. Sa tabi lang to ng North Harbor Pier 4. So ito po yung pangunahing terminal para sa mga sasakyang pandagat na bumibiyahe sa loob ng Philippines. So kung yung domestic travel. So ito din yung nagsisilbing hub para sa mga pasahero at kargamento na patungo sa iba't ibang lugar dito sa Philippines. So pangunahing terminal dyan ang To Go Travel. Dito matatagpuan ang main terminal. Mas marami na mga poste ngayon. Sooner or later dito magiging ko na yan. Magkakaroon na ng dyan, expressway, di ba? Parang ko na rin dun sa J. Araneta Avenue. Ano sa tingin nyo ka ba yung malaking tulong yung expressway dito? Para mas mabilis. Ito kasi mag-provide talaga siya ng direct access dun sa ginagawang bagong airport. Ng San Miguel, ito, project ng San Miguel din. Dito naman, itong pinapaling ng camera papunta sa Pasig River na yan. So mapapansin mo dito, walang mga construction works. Ito naman yung project ni Yorme, oh.
yung pag-upgrade nitong school. Ang ganda na, oh. Dito wala pa. So malamang kasama din dito yan. So meron ditong C3R10 extension. Lumalaki si area ng kanto, Caloocan. So wala pang putol-putol pa rin palagay ng mga poste, no? Ito guys, update na lang natin dito. Alam nyo ba na merong footbridge dito dati? Tinanggal na, oh. Naging tambahin kasi ng mga kanyan, Colonges. Nilagyan na siya ng halaman, no? Pero may mga barong-barong pa rin sa likod, tingnan mo. Yan pa yung kailangan mabigyan ng relocation. Ray-ray pa pala dito. Yan, wala na yung footbridge, oh. Tinanggal na. Oh? Wala eh, walang gamit eh. Tapos unti-unting binabahayan kasi. Tinanggal na lang siya. Napinturahan na rin pala. Oh. Yung Center Island na may kuha na rin bakal, oh. Tinatapunan kasi ng basura yung Outer Island. Binaboy. Ngayon, in-action na talaga. May mga halaman na dyan, oh. Kasi tatad ng mga basura. So ito yung pabahay ni Yorme. Meron na rin pala dito, oh. May kuha na rin poste dito bago mag Smoky Mountain. So maraming mga truck tumadaan dito. Papuntang kanto NLEX Harbor Link. So pero wala pa dito, oh. Ito may poste na ulit bago mag NLEX Harbor Link Expressway. Ayan, oh. Ito bago to. Meron na. Dito yung stop. Talto kay traffic. Ito na yung ilalim. Itong expressway, ito na yung NLEX Harbor Link. Ito yung nagdurugtong sa NLEX papuntang port area ng Manila. So ito ay para mas mabilis ang biyahe ng mga motorista at cargo trucks sa pamamagitan ng pag-iwas ng traffic dun sa EDSA ng Balintawak Cloverleaf. So may mga ilang poste na ginagawa ngayon along sa Manila papuntang Navotas. Yan, so kanto. May progress na yung project, no? Ito matagal na kasi nagsimula ito, mga ilang taon na nakalipas. Pero parang wala silang napapansin masyado. Siguro hindi pa siya talaga full blast eh. Kumbaga parang dahan-dahan yung construction nila ngayon. Ito makikita natin doon sa
Merong kondon. May ginagawa ng tambak para sa kalsada. Makikita talaga natin visible. Wala pa masyado dito. Pero dun sa may Navotas Centennial Road, may tinatambak sila. Ang lawak na. Kasi mahaba ng kalsada eh. Yun yung pakita natin ngayon. Ito yung Navotas Fishport kung saan nagkaroon ng rehabilitation. May mga mas pinalawak na yan. Dito tayo. Ito. Sa ako na tayo. Tullahan River. Wala pa mga poste dito. Ito yung Navotas Centennial Park. So may napabalitaan dito dati na gagawing Navotas Coastal Development. Yan yung magkakaroon dito ng kalsada. Papunta yan dun sa Tansa hanggang sa airport. Tapos may gagawing mga developments dito tulad ng pabahay, mga commercial, at iba pa. So multi-purpose siya eh. Pero ngayon, mapapansin mo, malawak na yung ginawa nilang tambak. So para na siyang kalsada na nabuo. Pero abangan natin kung ano pa. At unti-unting pinapaganda na yung area ng Navotas din. So yun po yung update natin sa Salex Project along sa R10 hanggang dito sa area ng Navotas.